Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Nang makabalik ako sa bahay pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, agad akong nagtungo sa sala kung saan nangingibabaw ang katahimikan. Naramdaman ko ang bigat ng pagod sa aking mga balikat. Ngunit may kakaibang init ang aking puso habang inaalala ko na magkakasama kami ng aking mga mahal sa buhay. Sa daan patungo sa sala, hindi ko mapigilan muling balikan ang mga alaala ng mga sandaling masasayang naglalaro ang aking mga anak, na tila mga prinsesa na nagbibigay liwanag sa aming tahanan. Ang bawat pagtawa at pagsigaw ay tila mga himig ng kasiyahan na nagpapalakas ng loob sa akin. Pagpasok ko sa sala, agad kong napansin ang malalaking larawan ng aming pamilya na nakasabit sa dingding. Bawat litrato ay nagdudulot ng mga masasayang alaala, mga espesyal na sandali na hindi malilimutan. Nang makita ko ang mga larawan na iyon, biglang bumalik ang mga alaala ng mga masasayang pagkakataon na pinagsaluhan namin. Mga larawang nagpapakita ng mga ngiti at halakhak, mga yakap at halik, mga sandaling puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Hindi ko napigilan ang ngiti sa aking labi habang tinitingnan ang mga larawan. Sapagkat sa bawat isang larawan ay tila ba dinala ako sa nakaraan. Ang magandang pakiramdam na binalikan ko ang aming pagmamahalan, ng aming mga tagumpay at pagsubok, at ng mga pangako na patuloy naming pinananatili. Habang ako ay nakatitig, ang isipan ko ay iisa ang isinisigaw na nais ko lamang sabihin na mahal ko kayo, aking tatlong prinsesa. Kayo ang mundo ko. Sa halos 5 taon na ang lumipas, mula nang namayapa ang aking asawa, sa mga panahong iyon, kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa upang magpatuloy. Bagamat ilang taon na ang lumipas, sa bawat gabing pag-uwi ko sa bahay, tila ba ang sugat ng pangungulila at pagluluksa na iniwan ng aking misis sa aking puso ay hindi naghihilom. Walang araw na hindi naaalis sa aking isipan na, sana nandito ka, Nay. Ang masaksihan mo ang paglaki ng ating mga munting prinsesa, ang kanilang mga ngiti at luha na kanilang naranasan, o ang katagang ito na sa tuwing ikaw ang nasa isip nila, na sana kapiling namin si Nanay. Maaga mo kaming iniwan, na sa tingin ko hindi ko magawa ng perpekto ang tungkulin ko na maging ina at ama sa aming mga anak, na ang lungkot at luksang ito ang nagudyok sa akin na isubsob ang aking sarili sa trabaho upang hindi makita ng aking mga prinsesa ang kalungkutan sa aking mga mata. Kailangan kong maging magpakatatag at hindi magpakita ng kahinaan upang hindi ako makaramdam muli ng hiya at sila ay makapagpatuloy. Dahilan na kung bakit hindi ko madalas na ipapamalas ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng salita. Ngunit ngayon, gusto kong sabihin na sa mundong ito ay kayo ang pinakamahalaga at pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ipinangako ko sa inyong ina na gagawin ko ang lahat upang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan at susuportahan ko kayo sa lahat ng gusto nyong gawin sa buhay. Sa paglipas ng panahon, mas nauunawaan ko na ngayon sa tuwing pinagmamasdan ko kayo. Parang kailan lang, kayo ay mga batang paslit pa lamang na masayang naglalaro at naghahabulan. Pero ngayon, meron na kayong kani-kanyang personalidad, libangan at pangarap. Maingat kong inilagay ang mga gamit ko sa sopa at kumuha ng maligamgam na tubig. Ang pamilyar na katahimikan ang nagsasabi sa akin na maaring mahimbing na kayong natutulog. Bagamat hindi tayo palaging nagkikita o nakakapag-usap, nais kong malaman nyo kung gaano kayo kahalaga sa akin. Naglakad ako patungo sa kwarto ng panganay kong anak, si Diana.
Tulad ng dati, nakatulog na naman siya habang nag-aaral. Nagkalat sa kama ang mga papel at libro na ginagamit niya sa medical school. Napansin ko rin ang mga bagong sticky notes na nakapaskil sa kanyang study wall. Maging ang kanyang kalendaryo ay puno ng mga dapat niyang gawin. Maingat kong kinuha ang mga papel at libro sa kama at inilagay iyon sa mesa. Madalas niya ring naiiwan ng bukas ang lampara na ginagamit niya sa tuwing nag-aaral. Sandali ko siyang pinagmasdan bago ako lumabas sa kanyang kwarto. Sa kanilang magkakapatid, maagang naging sukaron ang isip ni Diana. Hindi naman niya kailangan gawin, ngunit nagawa niyang tumayong ina sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Madalas rin niyang unahin kami bago ang sarili niya. Nakikita ko kay Diana ang kombinasyon naming mag-asawa. Ang kanyang buhok na kaparehong kulay at bagsak gaya ng kanyang ina. Ang hugis ng kanyang mga mata na kapareho ng sa akin. Bahagyang may pagkasingkit, tamang tangos ng ilong at magandang ngiti. Simula pa lamang nung isinilang siya. Mahal, tingnan mo, ito pala ang itsura kapag pinaghalo ang ating mga muka. Napakagandang bata. Wika ng aking misis nung unang beses niyang masilayan at makarga sa kanyang bisig ang aming panganay. Sabay tumulo ang luha dahil sa labis na tuwa. Nakuha din ni Diana ang katangian ng aking misis na masipag, matulungin sa kapwa at mapagmahal. Kung kaya't nang mapagpasyahan niya na ituloy ang pag-aaral sa medisina, labis akong nagalak sapagkat sa pagkakataong iyon ay sarili naman niya ang kanyang pipiliin. Minsan niya na ring sinabi na gusto niyang maging doktor upang makapagligtas ng buhay tulad ng mga doktor na tumulong sa kanyang ina noon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at nagtungo sa kwarto ng pangalawa kong anak, si Desiree. Naabutan ko pa siyang gising, ngunit abala siya sa pagtugtog ng gitara at gamit ang kanyang computer habang nakasalpak ang earphones sa kanyang magkabilang tainga. Maya-maya ay hihinto ito at saka magsusulat ng mga bagting sa kwaderno. Alam ni Desiree na hindi na siya pwedeng magpatugtog ng malakas sa gabi. Kaya naman ang tunog ng kanyang gitara ay mahinay at marahan habang nakakabit ito sa kanyang computer upang hindi makaabala kahit na ang disenyo ng kanyang kwarto ay may soundproof. Sa kanilang magkakapatid, si Desiree ang mahilig sa rock music. Kakaiba rin ang mga gusto niyang gawin, pananamit at pananalita. Hindi siya natatakot na sumubok ng maraming bagay at palaging nasa labas. Hilig niya ring asarin ang kanyang mga kapatid, kaya kung minsan naririnig ko na lang na nagsisigawan sila at tatahimik na lang kapag ako ay nagising. Pangarap ni Desiree maging sikat na mga awit at manunulat balang araw. Aktibo rin siya sa mga sports at iba pang mga aktibidad. Ang pangalawa ko namang anak ay kahit sino sa oras na makita kaming magkasama, masasabing siya ay hindi napalitan sa ospital sapagkat siya ay kamukhang kamuka ng kanyang ama. Mula sa hugis ng mga mata, ilong, bibig, kilay at noo, marahil sa dulo ng aking isipan, nais kong magkaroon ng anak na lalaki. Kaya naman maging sa katangian, namana din niya ang pagiging mainipin, ang pagkain ng mabilis, aktibo, may pagkapilosopo, at hindi din mabilis magpatinag sa anumang bagay. Gayunpaman sa kabila nito, sa oras na siya ay ngumiti at masayang aura, nakikita ko ang katangian ng misis ko sa kanya. Hindi ko na nais na abalahin si Desiree, kung kaya't marahan kong isinara ang pinto. Sunod akong nagtungo sa kwarto ng bunso kong anak, si Daphne. Sa kanilang tatlo, si Daphne ang mahilig mag-ayos sa sarili. Siya rin ang palaging nagte-text sa akin
at nagtatanong kung anong oras ako uuwi. Madalas din siyang maglambing, humingi ng pasalubong at dagdag ng baon. Minsan ko nang naitanong kung ano ang gusto niya paglaki, ngunit sa puntong ito ay hindi niya pa raw alam. Sa ngayon, gusto niyang matutong mag-makeup at aktibo rin siya sa social media. Sa bahagyang pagbukas ko ng pintuan, naabutan kong gising pa si Daphne habang nakaharap sa kanyang vanity mirror. Wala rin siyang pinapalagpas na gabi para sa kanyang tinatawag na skincare routine na minsan na rin niyang itinuro sa akin. May kausap siya sa telepono habang abala sa paglalagay ng kung ano-anong palamuti sa kanyang muka. Ayoko nang ipilit pa ang aking sarili. May iba na siyang ninanais. Wika ni Daphne. Saka nagpatuloy sa pagkukwento kung paano niya makakalimutan ang lalaking inibig niya. Ilang saglit pa ay sinubsob niya ang mukha sa mesa at umiyak habang patuloy pa ring nagsasalita at kinakausap sa kabilang linya ang kaibigan niya. Kung si Desiree ay kamukhang kamukha ko, si Daphne naman ay kamukhang kamukha ng kanyang ina. Ang malalim na talukap ng mga mata na mas lalong lumulutang ang ganda, lalo na kapag meron itong makikintab na kulay na nilalagay niya rito. Mahaba din ang kanyang pilik mata, gayon din ang matangos na ilong nito ay namana niya sa kanyang ina. Natural na maganda sa personal at sa kamera. Marahil kaya ito ang nakahiligan niyang gawin. O sa panahon ngayon ng mga kabataan, ang social media ang pinagkakaabalahan. Bukod sa kaanyuan, namana din niya ang matamis na ugali ng kanyang ina na hindi ka mahihiya na kausapin o makipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman, hindi naman niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Sa pagbigay ko ng kaluwagan sa aking mga anak, sa kanilang nais gawin, na basta ito ay nasa tama, batid nila ang limitasyon at merong disiplina sa pagkilos na naaayon sa mga bagay-bagay. Bago ako pumasok sa kwarto, napadaan ako sa kalendaryo. Bukas na pala ang isa sa mahalagang araw. Sa ilang mga taon na hindi ko nagagawang bigyang pansin ang ganitong okasyon, sa pag-aakalang malalaki na naman na ang mga anak ko. At mukhang nasa maayos naman ang kalagayan nila. Lalo na't mula noong lumisan ang aking misis, mas pinili kong ituon ang aking atensyon sa trabaho upang hindi ko makita ang kanilang ekspresyon na may pagkadismaya sapagkat hindi ko kayang lubusang nagagampanan ang tungkulin ko bilang kanilang ina. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ba ang mga ginagawa ko, lalo na't lahat sila ay mga babae. Subalit, napagtanto ko na hindi ako nag-iisa. Matapos naming ilibing ang aking asawa, hindi ko magawang tumayo sa aking kama habang yakap-yakap ang huling damit ng aking misis na lumuluha. Hindi ko na malayan kung anong oras o anong araw na iyon, hanggang sa nakarinig ako ng kalampag at ingay sa kusina. Nang ako ay sumilip, nakita ko ang aking mga anak kumakain ng instant noodles at itlog. At nakita kong nakasuot ng apron ang aking panganay na si Diana na abalang nagtatabi ng pagkain sa isang plato, nagsali ng juice sa baso at inilagay sa ibabaw ng tray. At nung mga sandaling iyon, napansin ko na para sa akin iyong kanyang hinahanda. Dito ko lamang din napagtanto na ako ay naging isang mahina. Nalabis kong ikinahihiya at sila ang gumising sa akin na bumalik sa realidad. At nung araw na iyon ay isang espesyal na araw sapagkat hindi ko iyon makakalimutan kailanman. Ang araw na nagpabalik muli sa akin ng tunay na pagpapahalaga at pagmamalasakit bilang kanilang ama, na hindi ko mapigilang humagulgol habang nakasilip sa pintuan at pinagmamasdan ang aking mga prinsesa sa hapagkainang iyon.
Huminga ako ng malalim, pinunasan ang namumulang mga mata at sinaluhan sila sa pagkain. Sama-sama naming binalikan ang nakaraan, ang mga sigaw ng saya ng aking mga anak nang makita nila ang sorpresa na handog namin para sa kanilang ina. Isang kwaderno na puno ng mga larawan ng aming mga masasayang alaala, mga liham ng pagmamahal at mga kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Sa bawat pahina, tila nakaukit ang aming pagmamahalan at ang pangako ko na patuloy na magsisilbing bilang gabay at tagapagtanggol ng aming pamilya. Hanggang sa hindi na namin napigilan pang lumuha sapagkat nung mga sandaling iyon, hanggang sa mga alaala na lamang pala namin maaaring balikan ang mga masasayang sandali na kami ay buong pamilya. Na nagsisilbing paalala sa akin na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, lungkot, meron pa rin mga rason upang magpasalamat at magdiwang habang yakap ko ang aking mga anak. Kinabukasan, nagtungo ako sa mall upang bumili ng regalo para sa aking 3 prinsesa. Sa totoo lang, hindi na ako sanay magbigay ng regalo ngayon dahil masaya na sila sa pera na binibigay ko tuwing Pasko o kaarawan at sila na ang bumibili ng mga gusto nila. Inaamin ko na labis akong nahirapan sa pagpili ng damit, sapatos, bulaklak at kung ano-ano pang gamit pang babae dahil hindi rin ako sigurado kung kakasya ba sa kanila o kung magugustuhan ba nila iyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa loob ng mall upang maghanap hanggang sa makita ko ang pamilyar na sorbetes na paborito ng aking asawa. Nakahilera sa malaking estante ang limited edition ng sorbetes. Naroon ang Black Forest, Truffle Brownie, Peach Mango at Ube flavor. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nakangiti habang nakatitig sa mga sorbetes na nagdala sa akin muli sa magagandang alaala ng nakaraan. Naalala ko ang mga paglalakbay namin kasama ang aking asawa at mga anak. Ang mga simpleng paglalakad sa park habang kumakain ng sorbetes at ang masasayang usapan habang naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi mawawala sa anibersaryo ng kasal naming mag-asawa ang paborito niyang sorbetes na ube flavor. At simula noon, ito na rin ay naging paborito ko. Mahilig ang asawa ko sa matatamis at ito ang pinaka-paborito niya sa lahat. Sumusulat ako noon ng love letters kung gaano ko siya kamahal habang may kasamang sorbetes upang makita siyang laging masaya. Yayakapin ako ng mahigpit ng aking misis at ibubulong niya sa akin ang mga salitang, "Mahal din kita, tatay." Noong graduation ni Diana sa kindergarten, siya ang ginawad bilang first honor sa klase at nakakuha ng maraming parangal. Niregaluhan namin siya ng sorbetes na yakap ng malaking teddy bear. Naalala ko pa kung gaano siya kasaya habang tumatalon sa tuwa dahil peach mango ang paborito niya. Ngayong malaki na si Diana, hindi ko mapigilang maging emosyonal sa pagtanaw sa kanyang tagumpay. Ang kanyang mga mata na nagpapakita ng di malilimutang ligaya na pakiramdam namin na tila ba nandoon din ang aking misis na nagmamasid mula sa langit, puno ng pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang puso. Hindi ko mapigilang mapaiyak sa tuwa sapagkat ang kanyang mga pangarap ay unti-unti nang natutupad. Ilang taon na lang, siya ay makakatapos na sa kanyang kursong medisina. At unti-unti ko na ring natutupad ang pangako ko sa kanyang ina na sinisigurado ko na ang bawat hakbang ay patungo sa kanyang tagumpay. Nang makasama sa runner-up winner si Desiree sa isang paligsahan sa pagkanta noong 7 taong gulang siya, Black Forest na sorbetes ang regalo namin mag-asawa na nagpasaya sa kanya kahit pa hindi siya ang tinanghal na kampiyon. Nagniningning ang mga mata niya habang nakatingin sa paborito niyang sorbetes. Sa mga oras na iyon,
Para sa amin, si Desiree ang panalo dahil walang makakapantay sa tamis at ganda ng ngiti ng aming anak na mapapahalakha ka dahil merong bakas na tsokolate ang kanyang mga ngipin. Dito na nagsimula ang ilang beses niyang pagsali sa mga paligsahan at sa tuwing siya ay magwawagi, hindi ko maiwasang maramdaman ang puso ko na puno ng kagalakan. Nalubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat biyayang ipinagkaloob niya sa aking mga anak. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagdudulot ng kaligayahan, kundi pati na rin sa kanyang mga kapatid at sa buong pamilya. Marami rin kaming napasaya na bata at matanda noong ika-3 kaarawan ni Daphne. Truffle brownie na sorbetes ang pinamigay namin sa mga bisita. Hindi ko napigilang maging sentro ng kasiyahan sa kanyang espesyal na araw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning muli sa kasiyahan at mga ngiti na bumabalot sa buong silid. Habang pinamimigay ang mga sorbetes na handog ng aming pamilya, ang kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak namin ay hindi mapigilang magpasalamat sa tuwa. Napatunayan ko na kahit anong edad, ikaw ay tila bumabalik sa pagkabata dahil sa sorbetes. Sa aking paghahanap at pamimili kung anong klaseng sorbetes ang aking bibilhin, habang sinusuri ko ang laman ng freezer na iyon, may lumapit sa aking matandang babae na tila may bitbit na pangungulila sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay mistulang nangungusap, nagdudulot ng kakaibang damdamin ng lungkot at ligaya. Paumanhin, iho, tugon niya ng may ngiti sa labi. Ngunit, maaari mo bang iabot sa akin ang isang kahel na sorbetes na ube? Nang matapos kong iabot at ibigay sa kanya ang sorbetes, biglang tumingin sa akin ang matandang babae. Maraming salamat, iho. Sambit niya, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Sinimulan kong kunin ang mga sorbetes na nais kong bilhin. Napangiti ako ng bahagya at tumango ng marahan. Tila ba, sinasabi sa akin na ang mga tamis na alaala ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga taong iniwan ng minamahal. May naalala ka ano? Maikli niyang wika. Agad ko namang ibinalik ang aking wisyo sa realidad at pinunasan ang namumuong luha sa aking mga mata. Alam mo ba, sa tuwing nakikita ko ang sorbetes na ito, naalala ko ang mister ko. Nakakatuwa lang isipin na hindi lang tamis ang hatid nito, kundi binabalik tayo sa mga magagandang sandali na kay sarap alalahanin ng paulit-ulit. Yung mga matatamis at masasayang alaala, sambit ng matandang babae habang nakangiti, at ako ay tumango ng marahan bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Nang makaalis ang nasabing matandang babae, muli kong pinagmasdan ang mga sorbetes na naghahatid nga ng matamis na ngiti sa aming pamilya. Matagal kong hindi nasabi o naiparamdam sa mga anak ko kung gaano ko sila kamahal, kung gaano nila ako napapangiti, at kung gaano ko ipinagpapasalamat na dumating sila sa buhay ko. Hindi man namin kapiling ang kanilang ina ngayon, alam kong patuloy niya kaming ginagabayan at mamahalin. Nang makauwi ako sa bahay, agad akong nagtungo sa kwarto at nagsulat sa maliit na papel na ginagawa ko noon. Mas minabuti ko nang isulat ito sapagkat upang maibsan ang aking pag-aalala na maaring hindi ko masabi ang mga nais kong iparating, na mas mainam na isulat ko ito para sa aking panganay na prinsesa. Sigurado akong nakangiti ang iyong ina sa langit habang nakikitang tinutupad mo ang iyong mga pangarap. Salamat sa pagiging pangalawang ina sa iyong mga kapatid. Hinahangaan ko ang lahat ng iyong dedikasyon at kasipagan. Ikaw at mga kapatid mo ang nagbibigay inspirasyon sa akin upang magtrabaho ng husto at maging isang responsableng ama. Ito ang mga sandaling nagpapalakas sa akin upang magsikap at magtrabaho para maganda ang inyong kinabukasan. Lagi man akong mukhang pagod at tahimik, ngunit sa tuwing nakikita ko kayo,
Alam ko na lahat ng ito ay magkakaroon ng saysay. Ipagpatuloy mo lang ang iyong magandang ginagawa at lubos ka naming ipinagmamalaki ang aming future doktora. Nagmamahal, Tatay. Sa aking pangalawang prinsesa, batid kong alam mong namana mo ang hilig mo sa pagkanta mula sa iyong ina. Sigurado ako na miss na niya na marinig ang napakaganda mong boses. Gusto kong malaman mo na huwag kang mahihiya ipamalas ang iyong galing at talento sa pagkanta. Sana ay magpatuloy ka sa musika dahil masaya akong makita kang nakangiti at minamahal ang mga kanta na iyong sinusulat. Dahil sa'yo ay mas lalo akong naging matapang na harapin ang mga pagsubok at pag-aalinlangan sa buhay. Narito lang ako palaging sumusuporta sa iyo, ang aming future singer. Nagmamahal, Tatay. Para sa aking bunsong munting prinsesa. Ayos lang kahit hindi mo pa alam o hindi ka patiya kung ano ang nais mo ngayon. Ang buhay ay hindi naman isang karera na pabilisan at kompetisyon na may kani-kanilang limitasyon. Maglaan ka ng oras at iyong suliting tuklasin at matuto pa tungkol sa iyong sarili. Kung nais mong magpatuloy sa kinasanayan mong hilig sa makeup, pagmamodelo at pagiging fashionista, ay nandito kaming lahat upang suportahan ka. Bukod dito, makakakilala ka pa ng iba't ibang tao at bawat isa sa kanila ay magtuturo sa iyo ng mga aral sa buhay na maaari mong matutunan, kaya't mangyaring maging handa ka. Lagi mong tandaan na ako, ang iyong ama, ay bukas palad upang turuan ka ng leksyon sapagkat hindi masama na magkamali. Ang masama ay yung hindi ka magbago at manatili kang mali. Sa mga taong sadyang sinaktan ang iyong puso, maaring ikaw ay matutong magpatawad kahit ito man ay mahirap. Kapalit naman nito ay kaginhawaan sa iyong sarili at iyon lamang ang aking hiling. Ikaw pa rin ang aming munting prinsesa, magpakailanman. Nagmamahal, Tatay. Idinikit ko ang mga mensahe sa bawat sorbetes sa loob ng freezer. Sa labas ng pintuan ng refrigerator, may nakalagay na note na, "Open the freezer, my princesses." Peach mango para kay Diana, Black Forest para kay Desiree, at truffle brownie para kay Daphne. Sa pagpili ng sorbetes para sa aking mga anak, napansin ko ang pagkakatulad ng mga flavors sa kanilang mga personalidad. Ang peach mango para kay Diana na palaging masaya at masigla. Ang Black Forest para kay Desiree na merong malakas na loob at determinasyon. At ang truffle brownie para kay Daphne na palaging nagdadala ng tamis at saya sa aming tahanan. Kinabukasan, naalimpungatan ako dahil sa mahihinang bulong at ingay mula sa labas. Pagbukas ko ng pinto, napatigil ang mga anak ko sa sinusulat nila sa kartolina na hugis puso. Hanggang ngayon, nahuhuli ko pa rin sila sa akto, gaya noong gumagawa sila ng love letter surprise para sa kaarawan o Mother's Day ng kanilang ina. Nabasag ang katahimikan nang sabay-sabay kaming natawa. Ang sarap sa pakiramdam na marinig muli ang kanilang mga tawa. Happy Mother's Day, Tatay! Magkakasabay nilang wika, saka inabot sa akin ang pulang kartulina na hugis puso habang hawak nila ang sorbetes. Bukod dito, sabay-sabay din nilang binasa ang liham na isinulat nila para sa akin. Para sa pinakamagaling na tatay sa mundo. Lubos po namin kayong naiintindihan sa lahat ng sakripisyo na iyong ginagawa para sa ikabubuti naming lahat. Hindi niyo po kailangan humingi ng paumanhin sa mga sandaling nawalay kayo sa amin, sapagkat alam po namin ang paraan kung paano niyo po ipinapahayag ang pagmamahal sa amin. Salamat po sa lahat ng suporta na iyong ipinadarama sa amin. Naway ang hiling lang namin ay bigyan pa kayo ng karagdagang lakas at malusog na pangangatawan.
Malungkot man kami na hindi namin ito maipaparanas kay nanay, pero sisiguraduhin po naming magkakapatid na masuklian, makabawi at alagaan po kayo sa abot ng aming makakaya. Nais naming tuparin ang aming mga pangarap hindi lamang para sa aming sarili, kundi pati na rin po sa inyo. Ang aming mga pangarap ay iyong mga pangarap. Mahal ka po namin at lagi kaming nagpapasalamat na ikaw ang aming tatay. Nagmamahal ang iyong 3 prinsesa. Hindi ko na napigilan na tumulo ang luha sa aking pisngi matapos kong marinig ang sulat nila. Napangiti rin ako nang makitang hawak nila ang mga sorbetes at ang mensahe na isinulat ko para sa kanila. Sabay-sabay nila akong niyakap na para bang nung sila ay mga bata pa na kaya ko silang buhatin ng sabay-sabay. Mahal na mahal po namin kayo, Tay. Happy Mother's Day dahil kayo po ang ama at ina naming lahat. Patuloy nila at hinalikan ako sa pisngi. Ang sarap-sarap sa pakiramdam dahil pakiramdam ko halos mapuno ang pisngi ko ng mga hagkan mula sa aking mga prinsesa. Sabay-sabay naming kinain ang sorbetes na iyon at nagsimulang magkwento at ipinakita pa sa akin ang kanilang mga handang niluto. Noong mga sandaling iyon, nalaman kong walang anuman ang makakapantay sa halaga ng pamilya. Sila ang nagbibigay ng kulay at saysay sa bawat araw ng aking buhay. At sa bawat pagbabalik tanaw sa mga masasayang alaala, ako ay nabubusog ng pag-asa at pagmamahal na patuloy na bumabalot sa aking puso. Tunay ngang hindi nagtatapos ang pagmamahal. May mga pagkakataon na hindi man natin ito maipakita o maipahayag ng maayos o masabi sa mga taong mahalaga sa atin. Hindi ibig sabihin ay tuluyan ng nagwawakas ang lahat. Sa mabilis na paglipas ng oras, huwag sana nating sayangin ang mga pagkakataon na maipamala sa kanila kung gaano sila kahalaga sa ating mga buhay. At hindi lang iyan, dahil ipinagdiriwang namin ang Mother's Day, pakiramdam ko kasama namin ang misis ko, na hindi man pisikal, ngunit ang kanyang presensya ay nararamdaman naming mag-ama na umaliwalas ang aming tahanan. Na tila ba chorus ng isang kanta ang aming mga tawanan at isang mainit at nag-uumapaw na pagmamahal na may kasamang puno ng suporta na ipinaparamdam sa amin ng aking misis na sa bawat araw patuloy kaming binabantayan na mula sa kanyang kaluwalhatian na nananatili sa aming mga puso habang buhay at walang hanggan. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Alvin Perez, Nenita Pinay, Irene Dangcolos,